Ang satong pag-iristoryahan, arukan, sinarapan, butanding, tuna, bahura, kuyog, asin kadakol pang iba, yamang dagat kan kabikolan sa tuyang hinanyugon. Ayan. Maray na hapon po giraray sa Indogabos. Maray na hapon sa gabos na nagdadangog. Kaya ni pong sa tong programang Kadunong Bicol program. Digdi po sa Sky Radio 93.1. Sa gabos po na naghihiling sa Facebook Live kang Sky Radio asin po sa Kadunong Bicol. Maray na hapon po sa Indogabos. Ano po? So, siguro kasudma garo kinulang kitang maray ki oras ano dayta na gayud pagpara pahalo yon garo day po kay ning nagagamit na number na mag-upload kung may gusto po kamong ihapot or i-text lang po 090 0907-8427-27274. Yan po ang satuyang text line or direktang makahoron si Dr. Nieves. Yan. Or kung may ihapot po ka, manungod po sa kasudma tapong topic na biology kang tilapia. Ano po? So siguro i-diretso tulos si Sir Plots sa duman sa nabitin. Kasudma sir ano daw kung ano balikan mo girari sa pon o sa pakataas na kang pan preparation. Sa kuan sa backyard farming. Ayun, backyard farming ano po sir. Okay. Importante po ini kasi ang backyard farming sa ditsa ng area pero pwede siyang pagkakitaan maski sa food security lamang. So dahil man siya paano ang pag-ataman kang tilapia. Pero ang backyard na sir, pwede man sa inutan. Pwede man. Sige. Forward. Backyard. Backyard baga ko man iniktarya. Iyan. Yan ang gustong sabihin. Kay itong Marcos time pa yan, ano sir? Kadakol na kaining mga digdi sa tabako, gulpi kainin po. Ayan, sige daw po sir. Minsan ba ko man nasa likodan ng backyard din, harayo pa. Importante po, primero, so igwakit ang pispa. Dike po, saka naka-retain kitubig throughout the year. Tapos, importante man po na drainable ang pispan kasi bako man po sa gabos na panahon kay puha na igwan tubig siya, dapat after drain ta siya tanganing for second cropping or draining the pan to make it completely dry tanganing matigbak po sa mga unwanted species. Last time pigsabi tabaga sa mga unwanted species so ibang species na mga ngaon kan bangos. Bangus tilapia pala. Okay. Si Sir Tox po ang sayang mga predators duman, arog kambaho, kasili, sagkod tawo da. Kiri ba ito? Okay. So, after pan drying, siyempre pwede ka na po. Depende po kung ano ang feeding scheme na gusto mo. Kung gusto mo po na mag-culture ki natural food, o lumot na pigsasabi sa to, ma-fertilize ka. Pero kung dahil ka ma-fertilize, sabo mo mag-pan preparation kita, no? Pwede ka man magbakal na lang. Po digdi is, ang commercial feed or feeding commercial feed, sa sigumpo sa pag-aadal, nagkukumpwesto siya ki 50 sagod 70% kang cost. So, ang iba nag-o-off na lang po ki natural food. Pero, ining natural food, magamit ka po ki fertilizer. Duwang klase baga po ang fertilizer, organic, saka inorganic. Ang organic, pwedeng mga chicken manure o ano pa man na manure. Pero, hectare.
nga 1620 arog kaan urea, magamit ka po kay niki duwang bag. Ang sarong bag baga po 50 kilos a day, tapos sagkod sa 4 na bag. Okay. So, pero paano mo mahali ang tubig duman for pan preparation? Ang iba, siyempre, gamitan ki pump. So iba, tanganing mahali so predators, gigamitan po ki pesticide. Ang pigre-recommend po, biodegradable pesticide. Biodegradable kasi ang sa iyang epekto, namawara man sa na through time. Ang ehemplo po kayan, ang tobacco midribs, tea-seed cake or tea-seed powder. Kombinasyon kang lime saka fertilizer. Now, igwa po ki mga pispa na acidic. Mamamalisyan po nindo ang pispa na acidic kasi garo baga may takla ang pan bottom. So kung acidic po ang pispan, kung dahil ka mag lime, dahil magkaka-epekto ang fertilizer. Pero ano sir ang maraykaan? Ipa-check guide so soil soil analysis. Usually po ang mga lugar na may acidic kining so garo formerling kabasan siya Ayun. na mabasod. Mahihiling-hiling mo ta garo igwa siyang film na Ayun, garo takla. Garo takla. Oo. Pero usually baga kasi ang rice farming dahil kuma na Malaysia na nagagamit silang lime sa pan preparation. It appears na ang liming baga sa wrong practice lang siya sa aquaculture. Pero importante man po ining adalan kasi dahil nga na ma-effect sa fertilizer mo. Ayun, So, acidic. oo. So ano ang dosage po? Ang dosage po so hydrogen ion concentration. Ang pH igwa po siyang numerong pigsasabi. Ang 7 is neutral, pababa sa 7, pasiring sa 0, acidic an. Pero pag langkaw sa 7, pasiring sa 14, alkaline siya. So, kay puham po ang pH value kang sa tuyang pispan is 6.5 to 9. Pero, ang kadakla na backyard fish kasi kuha lang siya personal kung igwang epekto kaya ang iba nag 50 to 650 per hectare. So garo pang dressing lang siya nganing siguro lang. But you can off maski dai na pong lime basta nahiling nindong fertile man ang soil. So nata po takay puhan tang i-fertilize. Kasi dapat magtutalubo sa natural food. Ano ang natural food po? So mga lumot, plankton. Ang plankton po mamalisyan nindo taan sa iyang kulor. Halimbawa, primerong pinatubigan mo sa pond, ang berde pong yan, sagkod siya maging luxuriant, kaya ang color niya nagiging dark green. Kung pagada na po yang lumot, mahiling nindo, nag-yellowish na siya. So, eventually, makulap siya. Kaya lang, kung may stock ka, tahalatun mo pang matigbak sa lumot. So, iyo po yan. Pero si Sir Antox po, mayaman niya. So, mapot po kita, piraman ang stocking density. Gustong sabihin, sarong metro kwadrado, pirang fingerlings ang ikakaagta. Usually po, kung gusto mong darakula ang sira, pwede mo mangkaagan 1 per square meter. Ang 1 per square meter, gustong sabihin kan, sarong metro kwadrado,
dakul susira. Itong sarong sirang ito, iyuan sa iyang grazing area. So 1 Umansa per na siya. square meter. Iyon. Oh. Pero kung kakaagan mo ki 5 per square meter, okay man siya. So nangangahulog kan 5 per square meter kung 100 square meter, pero ang problema po pag intensive stocking, ang kaipuanta na po kay ni may aeration system, susuportahan ta sinda, plus yung commercial feed. So kaya pag hiling-hilingon ta po kung limbawa ang target po nindo dara ko lang sira, kaya lang diit man ang stocking density. Pero medium size, medium man ang stocking density. Or food available for the Iyo po. Now, iigwa pong stocking density na garo polyculture. Anong polyculture? Garo, kombinasyon siya nagkakapirang sira. Sa nahiling ko po na pig-practice sa Nueva Ecija, sa Central Luzon State University, ang stocking density po ninda is 20,000 per hectare. Kaya lang, 85% ka ito tilapia. Ang 14% common carp. Ang 10% no common carp kumparado man sa nomad. Dahil nag-settle, permi siyang interact sa tubig, so photosynthetic activity will always be there. Pero so mudfish, so 10% mudfish, ini po ang makontrol kang overpopulation. Kasi ang tilapia, sabi tangani sa biology, 2 to 3 months Inaugbon perme. sexually mature na siya. So there is a tendency na siya iyon madakula para control manggay ni so mudfish. Iyo po. So iyo po yan. Now, feeding. Feeding bastang igwang natural food ay ng problema. Pero kung medyo sabi nindo kaya kong magbakal ki feeds, okay man yan. Now, ang importante po magbakal ka mo ki feeds na para duman sa aquatic feed sa bakalon nindo, bakong pigeon feed, bakong pig pellets. So importante po iyan. Kasi ang feeds very important sa pagtalubo kang sira. So, ang sunod po kayan, ma-stack ka ng sira after stacking, siyempre, iyang pigsasabing routine management. Pag taga-hiling-hilingon so kamugtakan kan tubig, pagreparohon so sira, pag nag-feed po, halimbawa pigagamitan po nindo sindaki commercial feed, bastang aroal daw, nag-feed kang alas 8, sagkod alas 3, pirmi iyan dyan marani sa imo, maski day kang darang feed, kasi nakukondisyon ang sira. So, what really is happening to the fish? Nagdadakula baga siya o nagsasadit? Di man siguro Sir Tox. So, iyo po yan ang time na maobserbaran nindo, susira nindo kung nagdadakula na. Udain ang sira. Okay. So, iyo po yan. Routine management, importante po yan. And then, during the time na nagpapadakula ka kisira, ang iba nagsasampling. Nakadakula so sira. Halimbawa, in-stack mo 20 grams after 1 month, nagi na daw siyang 30. O yan, kasi importante man na matrace mo kung ano
sampling mo dahil nasusira. Okay? So, feed adjustment, kakaagman po yan. Ngunyan, igwapong ruling sa feeding. Naday man po ini pigpa-practice kang mga backyard fish pan or fish farmers. Ang pigigibuta lang is pag may nagusto kita, makuha sa ronggugong, isa wag ipakakan sa sira. Pero kung susunodon ta po ang technical requirements, kay puhan ta po maarama ng average body weight kang sira kasi ang feeding po kay puhan iba si duman sa biomass. May isang gatos kang sira, 50 grams ang saro, imumultiply mo siya, kuhaan mo sa average, tapos igwapong certain feeding rate. Ayan. Ang feeding rate po na pigsasabi, so pirang porsyento kang biomass ang itatao. Tapos, halimbawa, baga, igwa man na pigabot na feeding frequency. So, halimbawa, na-compute mo sa feeding rate at 5% of the fish biomass, nagkaigwa kiki 100 grams na ipapakakan sa rong aldaw. Pag ang sa imong feeding ration is 2, twice a day, di ba bangaon mo itong 100 grams sa duwa? Saro sa aga, saro sa hapon. Kundi kung scientifically talaga hilingon ta. Ang gigibo pag matatama pamahaw. No, arog man kayan, mabahog ka man pagkaaga. Pero dahil mo pigbahog pangudto sa sira, bitawan mo pagkahapon na. Baka so gustong sabihon, so convenience kang para yan. So nagataman. Kanagataman, iyan na susunod sa feeding. Mhm. Yo, dahil man magkareklamo sa sira anyway. Pero kung technically, ang feeding po, depende po yan sa gastric evacuation time. Ano po yung pigsasabing iyan? Kung nagkakangka, pirang oras agad ito ma-digest sa kud iluwas. Kaya ang iba po na fish farmer, nagkakaigwasin daki feeding frequency na 5 times a day, 6 times a day. Kaya lang, hilingon mo naman, mamatangay ako kay ning matanga. Po. But then, okay naman ining practice na ining pagkaaga lang pigbahog sa tilapia, okay lang. Pero po, pag-abot sa sugpo, lalo po sa hatchery, dahil talaga, mamata ka talaga. Tapariyo man sa nakang aki, nagdudo man ang aki, pagbanggi ade. So, anyway, iyo po yan ang importante sa feeding. Okay? Now, ang pinakamaugma po na parte sa fish pan o pag-atamang kisira. Harvesting ade. Bastang harvesting na dahil Dahil nga, pig-iwasan ta sir itong pig sabi mo. nalilingawang kami ni Sir Andox. Pag nag-harvest sir, minada ko sabi baga, minada. Ang nangyayari, pag nag-i-stack ka, diit sa ng tao. Yeah. Pero pag harvesting, dakulo ng tao sa palibot kang pispan. Anyway, observation lang po yan. So, after 3 to 4 months, depende po sa kadakulaan kang in-stack nindo, ma-harvest ka na. Mhm. Okay? So, pwede yan. Gusto mo to. harvest mo. But anyway, may mga technique baga. Ang iba, pigbanuit sa nata. Parang ngayon makuha akong 5 sira, isira. Kung ang purpose po for food security, okay lang po, araw kayan. Pero kung ipabaka, timing, kung na Holy Week, mahalo nan sila, igwakan tilapia, okay. Pero, I would advise, ngunyan, na kung ma-harvest ka, dapat mas magayon, so live mo ipabakal. Yan.
Kasi kung tigbak na ang tilapia, garo maluya na ngunya na ang apresasyon Yan, sa oo. gadanang tilapia. Garo natuod naman ang tao Oo, na gusto ninda live. nagtirik-pisik pa. Yan, iyon na po yan ang kaipuhan. However, ang last pong advice ko, kaipuhan po na kung kita, maski may gawa kitang sadit na farm, farm book, tapos itong notebook, paglistahan mo kung ano ang mga activity, sagud ano ang mga inputs na ikinaag mo. Ngani po maaraman ta kung nagdilin siya ka man udae. Ta minsan lingaw-lingaw ta sa pero baga po sa mga pag-atamang kay Toki Oreg ade. Yan. Magraduar ngayon si Nunoy. Grade 6, maataman akong Oreg iniro pa sana. Nya taday nakagraduar. Nunoy. Inabot kido. Nganing pwede tang mabalikan kung napano so sa tuyang business of ano daw ngayang harvest kaya pwede man na sa sunod ngaya baluong ko daw gibuong ko daw 10. So makukuha mo po ang patama-tama kasi day man po ki parehong pangyayari sa duwang lugar. Yan. So baad tamaan mo sumaray na harvest Pasistema. sa imong lugar ngaya ki Mike maluyang ni si Mike B. Kaya dapat istaka ini 0.5 per square meter sana. Ano nga ang 0.5 ka ba ang dahil man po, pig-compute mangyarara. Backyard farmers, dahil kayan, Sir Tox, mga parao mga pighapot ko sa San Miguel ka ito. Sabi ninda, pirang fertilizer tabi niya ko, sir, ang pigagamit nindo, mahiling sa lanob. Uyan ngayon, naarugaan, pigbaldisan duman sa lanob. So, importante po iyan na may records ka. Iyo? Daw, ang routine management sabi ta, check mo sa water level, na at least 40 centimeters. Ang tilapia, dahil man po magagadan, maski 30 centimetro ang tubig. Ano sa paguna mo, Mike? Share kita duman sa Taiwan. Sa kadakulan, boy pa mambagira niya ako. Talagang hardy fish ining ano. Hardy fish siya, pero ang temperature niya, hababa. Hababa. Okay. Arog kang, nagngalas man ako duman sa Taiwan kasi nag-restocking sindang il, pig-restock ninda, so darakula na, mature il. So yilo, piglaog duman sa plastic bag. Iyo, so yilong, di ba, plastic bag kita. Sarong kilong yelo. Ang pababa kang temperature ninda. Yilo mismo, ilinaog duman, kasarabay kan sira. Garo sarong bloke na, sarong So, kilo. Aro kayo niya. so sira, garo baga siya, luminuya sa metabolism. Sir. Bakong ang saro pang hiling po nindo pag tag-init, so tilapia, so mga nguso kan tilapia, garo nagtagho yaon sa ibabaw. Okay. So something is wrong with water. Then check nindo so inlet sa outlet na baaday naki screen. Yan, mga bara. Okay. And so, pispang ko, very clear. Pati tilapia, wala na. Dahil nawalan si stock. Okay. So, aquatic weeds, dahil man po maraot na magkagamang kikangkong sa gilid, garo shade. Yeah. Pero,
So kangkong, dahil mo pa-occupy, so gabos na space duman sa pispan. So plankton dahil naman nakakatalubo, saka maputiong ka ng sira. I-check man po nindo kung may nagagadan o dahil. Ayan. So, iyo po yan ang simpleng pigsabitang tilapia farming. Yan po. So, unless po naigwang kahaputan, simbagon tango na before we Ayan. proceed Oh, with milkfish farming. Okay, so siguro, maano na kita, sir? Okay. Okay, ma-break muna kita dyan. Anong mga igwa ka dyan, mga greetings? Sige daw na. Oras di peligro na. Ayan, basahin po muna natin mga comments at greetings sa ating FB Live. Hali kay Christina Recalde, watching po from Buang, Tabaco City. God bless and more power. Salamat po, ma'am. Tilapia, hali kay Alvin Bandola. Then marhay na hapon po mga sir and ma'am, mauragon magdangog pag mga professor ang nag-explain. God bless po. Watching from Buang, Tabaco City, always listening to Sky Radio 93.1. Hali kay Apple Heart Robin. Thank you po. And good PM Sir Plutz, watching and hello po Sir Plutz, hali kay Leticia Bien. And Ayan. So, ayan ang unang mga ano. So, siguro, tamang giraray dyan sa pinagbubong. So, sa tuya dyan na pag-iriba nagdadangog kung paano da sir ang pagtilapya. May natada da sir, nag-text, may natada dang tilapya na naglalaog sa mga gapo. Ay nagsisingit sa mga gilid-gilid kang gapo. Yung problema dahil na nakukuha, sabi ko, kuryente on, sabi mo da, bawal. Ang problema dyan, bakit lang na magasto kundi bad ikamakuryente. Ay, sorry sir, sorry. Bawal po talaga magamit kay kuryente. Ang importante lang po kaya pigsasabi ta na bawal iyang kasi ang danger po so aksidente bagang kita ang makuryente. Ayan. Oo. Besides po expensive baga ang kuryente. Ade ba admadakop kamo kang apik mawaran lugod kamo kay kuryente. Ngunyan kaya ngani baga po pigsasabi sabihin ko po ang bottom niya madi naghigda man iyan Iyo nga ni, naghirigda da naghirigda yung iyan nagiriskwila garoan sa BUTC pa no Sabi ko nga ni, hinatch sa BUTC, nakaadal ng unan duman. dahil iyo man agad siyempre ang tendency ninda pag sinabject sinda sa mga arog kayan Nakaukod na. pareho ba kang feeding pag Iyo. finid mo siya sa sarong kanto every time duman mo siya for several times tamang feed sinda. Yung pigsabing catchability. Mhm. Siyempre, matago sinda. So palo nga ni, pigamitan mi ki tisid cake, nagsarakat man so payo duman sa yard kita. Dapat po dry na harvest, talagang daing tubig siya. Siguro ko naman sarong aldaw na mainit, dahil naman siya ma-survive dyan sa pispan. Iyo, tama. Yan ang problema nga. So design kang fish pond na ito. May mga
mga gapo sa tahaw. Taday naman kaya kang tawo alsahon. Lugaro ano. Oy, okay na itong tea-seed cake or kumbako. So ano, Ang tisid cake po medyo makantidad iyan. Ang bakalon po nindo digdi ba sa tabako igwang nagigibok ki tabako garoan. So midribs. midribs. Itong pigsabi mo. oo, so tabako Kung itong mga ano midribs. sir, pigadalan mo dati ng mga organic or natural na no, mga ano ito, mga tubli. Ante pa lang po. Pag ispansil mo sa imong isil mo po sa imong inlet sa ka-outlet Oo. kang pan. Dahil mo na paluwag kasi after several days nawawara man sa Nawawara. Lane and from Abin Nieves. Okay. Then shout out po sa batch 89 of BUTC hali kay Ma'am Leticia Bien. Si Letty. Yan. Oh, i-greet naman tabi diyan si ano, mother ni Joshua Vista. Taan niyon siya digdi sa sa Laog kang istasyon. Kumusta da diyan tabi, Mami Agnes? Yaw nagdangog Okay, so siguro ano sir, diretso kita sa ano? Okay. Sa- Ang sunod pong tinaw sa kong topic ni Sir Antok sa kani Michael B. Iyon milkfish farming. Dahil hindi po pagsabiho ng milkfish gatasan. Ah, gatasan. Ang milkfish po bangos. Ha? Ang sayang ang sahaw awa. Pero sa bangos bindi ang bangos po sabi nindo mataram namang gamo kay ni igwang anoan life cycle. Ang bangus fry po nadadakop sa shoreline kay itong mga panahon nagpuon yan sa Pebrero sagkod Abril. Diyan nagluluwa sa Camarines Sur. Sagkod po duman sa isla, igwang nadadakop kay ni. Ang nadadakop ang bangus kawag-kawag. So fingerling sa nga pod ninda hatirin. Bicol term po, sir. Tagalog. Tagalog. Pero digdi piga pod naman sindang kawag-kawag. Kawag-kawag Oo. naman. Ayun. Tapos ang juvenile na pigsabi garungan. Pero sa mga ina na bangos ang apod sabalo. Natangi ito sabalo ba kung sabala? Sabala so classmate ko. Siya, ang bangus po, ang life cycle niya, garo, bigbunay siya sa kahawa. Pag nag-hatch siya, through the car, nagpapasiring po siya sa near shore. Iyo po. Ang sa estuarine area, sa may mangrove area, for them to be able to spend their
So fingerling stage ninda kina maging adult sinda eventually mag spawn o magbunay. Kaya po siya, ang apod po kang bangus is ano nga ni? Anadromous. Ayun. Anadromous. Anadromous. na Rumdumon type of sa species. nanindong ana. Susaro, kata. Ayan. Pag ana, sir, Pag ana, nag-spend siya sa niya tapos mga yeah po. Anyway, ang bangus baga ang nahiling nindo mga pirasan ng square meter. Pirang centimeters. Siguro bako palan anadromos katadromos, sorry. Katadromos. katadromos siya, sir. Oh. Graphic. Yan, So, susiba. samon Ay, susamon be. Sorry, Samon. Susamon. na pabalik. nagta-travel sindahali sa dagat, Dagat. tama spawn sa freshwater. Yan, sa pinaka Anyway. taas. Yan. Okay. Now, ang milkfish po pwedeng kung sa standard length ang lalaki mas dakula kaysa babayi. Mala ang maximum size niya 180 sa lalaki pero 100 po kamo kay ni makahiling kasi bawal po na dakupon ini. Mhm. Salamat siguro sa mga may gusto na entrepreneur igwa na po nga ni kita digdiki milkfish na pigtitinda dyan sa saod na hali po sa cage, marine sea cage. So, mostly, dati sa mga fish pan lang siya, ngunya na sa marine fish cage na siya dyan sa Sula, sa Bakakay po. So, anyway, ang ma-attain po siya kay 1 meter within several years. Pero ang saya pong lifespan, sigun sa pag-aadal, 15 taon sana. Mhm. 15 taon. Sara man sagot. Tinidor na anoan? Caudal fin. So, iyo po yan. Bagong ade. Now, dipisilong po ang pag-determine kung babae o lalaki siya. Mhm. Unless otherwise may dissection, saka nakaabot na siya sa Adult stage. adult Yan. stage. Which, definitely, mahiling ta aroal daw. Kasi, igwa lang po kay mga lugar broodstock. Pero narakulaon talaga ini. Oo. Ang broodstock, sir. Ang broodstock po, sir, minaabot kay pirang ano, sir? Pirang kilo. Mga 14 kilos, sobra pa sa 14 Yan. kilos. Ang pinakasalit na, sir. Or ano, Ah. mga 10 kilos pwede na. Oo. Iyan. So pag mga 10 kilos na, sir, ang saro, sure siya. Kailang day maaram kung Babae o babae o lalaki. lalaki. Yan. So ang iba pigigamitan ninda ki catheter. Ayun, oo. So may tube na sa date na pig-insert duman sa genital. Anyway, ang problema kayan kung i-dissect mo tanging mahiling mo kung lalaki o babae. Ang pag dinisect mo,
RIP na. RIP, dakulong kita ka na isira. Okay. Sige na tayo, sir. Diretso kita. Okay, so well, day man po kita sa production kita. Ang pag-produce po ki Milkfish, Milkfish production, gulpi po na mga technique or management scheme. Yes, sir. Digdi po sa satuyang lugar ang kung sa ang sa indang mga technique is only traditional or extensive. Aha. Traditional in the sense na they capitalize on natural food, fertilization, diit na stocking density. So diit man ang harvest. Pag sa pand yan, sir. Oo, sa pan. Yan. Pero itong pigsabi mo kasubago na mga mayayaman na mga entrepreneur na nag-engage sa fish cage. Ito, kuha na ito, mga semi-intensive to Ayun. intensive. So gustong sabihin, ang karakteristika yan, high stocking density Aha. with complete feeding. Ayun. Gustong sabihin, sir, dahil nakita kayo itong mga raw liming. Dahil nata ang pigagamit po digdi sa kuan sa intensive. So diyan sa So, kaman talaga maka-fertilize na dahil kang Oo. control sa tubig kasi pigagamit ta so water column. So, iyo ang importante dapat may feeding ka. So, dapat control mo ang feeding or pwede mo siyang up to satiation kaya lang siyempre sa mga entrepreneur dapat computed mo ang cost of input against siyempre ang target dakula ang income maray. Now, technically, gawa siyang extensive, semi-intensive, saka intensive. Intensive. Pero kung yan igwang modified intensive o modified extensive, etc. etc. Aram mga madunong naman Yan, ng mga farmer. May mga in-between na. Oo. Ag, so, pispan. Pag milkfish po, brackish water pispan ini. Yan, oo. Yaon po ini sa mangrove area. Kaya lang ngunyan, bawal na pagputulon ang mangrove. Oo, yan ang problema. No? Kaya iit. Iyan. Apwira iyang kang paraputol na pigibong Oring. uring kapigatong sa panadirya ka itong mga panahon. Anyway, so mga dating fish pan, dapat iyon na lang po ito ang gamiton. Ano? So, kung nasa mangrove area po ang fish pan, subject po siya sa high tide, sa low tide. Bako lang po yan. Subject siya sa storm surge. Kaya, ang sa imong dike, dapat makusog to withstand surge, withstand high tide and low tide. Iyo po. Pero, dapat po igwa ka mong buffer zone. Iyo. So, ang mga lugar na importante po, so, ang elevation niya, maray, gustong sabihon, pag ginibo mo siyang fish pan, madadrain mo. Clay loam, silk loam, or sandy loam. Makanos po nagibuhon mong dahil kan sand. Oo, ta. Kasi dahil man siyang water holding capacity. Sing sa Saka, kanrognay. yan, okay. Generally naman, pag sa mangrove, dahil ang acid sulfate soil. Correct. Oo. Kaya kay puwang po digde, permi ka mong source mo, siyempre,
damon mo susalog. Ki Sir Antox nagibo ini kibago. Anyway, so importante man po na mahiling mo na igwa kang access kung may pispan ka. Yan, yun. Tabaad, nag-iisip ko sa na magkagipispan, isipin mo man na after na mag-produce ka, so product mo, madara mo. Palawa sa tinampo. Ang importante po, madara mo siya na fresh Yan. sa market so sa imong produkto. So dapat may access siya sa water transportation, may access. Okay. Kadunong, it's already 1:51 in the afternoon at oras na po para sa ating segment na ukudan mo nga ni load mo, sagot ko. So sa mga nakaantabay po naming listeners, lalong-lalo na po sa mga participating students namin, eto na po ang tanong para sa ating edisyon ngayong with your answer and send it sa numbers na 0909-1339056 o sa number na 0907-8427274, 0909-1339056 o 0907-8427274. So, ang topic po natin ngayong hapon ay about sa biology and culture of milkfish. So, ang tanong po namin, bukod sa bangus, ano pa ang ibang local term ng milkfish? Bukod sa bangus, ano pa ang ibang local term ng milkfish? So, isend nyo pa ang inyong answer sa numbers na 0909-1339056 o sa 0907-8427274. Salamat po. Ayun. So, wala kitang mga greetings. Natural food ang pigkakakanya. Anda ita po aram kung pig culture sa fish pan kung ano ang mga input na ginamit niya. Ang iba po nagagamit ki chicken manure, organic fertilizer na pigagamit ninda which naapektuhan po ang namit ninda. Kaya po kung nagagamit kita ki organic fertilizer arog kang chicken manure, siguro nag-accumulate itong parong sa kudso namit May pagkaano sir, may ammonia. namit gilik. O gamit Oo. gilik. Yun. Maski po tilapia. Okay. Halimbawa mga intestine masasagakan. So maiiba. Kumpara natural, day talagang laban. May mahiling man po nindo nga ni o manamitan nindo ang pig culture with feeds kasi ang formulated feeds igwasin daki mga ingrediente na magayon na na-accumulate sa lawas kang sira kaya bako siyang arog kang iba na ako bihira po ako magbaka kasi dawa kagan mong kisuka, dawa kagan mong iprito mo, Day talaga bastang nahali. dukot siya sa laman, Iyon. dahil nahali. Iyan. Yan po, importante na how it is cultured. Iyan, may reflection po iyang natatarog po siya kayan. Ayun. So siguro na nasimbag ta ang kahaputan ni si ito tabi ma'am ni Ma'am Apple. Ayan, o sige. So sir, diretso muna kita.
sa nagayad ano? Okay. 5 Ang minutes. halimbawa baga farming. Tilapia farming, milkfish farming. Halos ang principle kan pareho man sana. Now, nagkakaiba lang sa requirements kang sira. Kaya baga kaipuhan maaraman ta ano ang bangus, ano ang tilapia. Kasi ang bangus brackish water. Kang milkfish. Igwa siya pag instant mo siya mga 9 months. Gustong sabihon garo bagang in-stock mo lang siya dahil mo siya pinadakula. Ang sayang feeding for maintenance lang niya. Siya still mabubuhay siya o pag sinabject mo siya sa lugar madakula ang pagkakan, madakula giraray siya. Pero ining ibang species, pag sinabing ano ito, naging dahil kumako ang term sa Bicol, pag na-stunt siya, dahil na siyang pag-asang dumakula. So, napunggok. O pag napunggok mo siya dahil sa pero ining bangus na ini, itong na-stunt na ito, istak mong giraray sa lugar na dakulang pagkakan, madakul. Ang tilapia, sir, dahil naman naarogaan. Ang tilapia, kung naging duwindi na talaga siya. So, ano ito, sir? So, garong Dracula ang bayo. Yan. So, yan ang pigkukwa po sa genetics baga na dapat sa radit ang payo, dakula ang lawas. Kasi ang flesh niya, Ayan. maray. Ayan. Kung sa bangos, ang apodkaan, kinabasi. Kinabasi, ayun. Sa farming, kung ano man ay species, depende iyan sa requirements kang sira. Sira. In this case, ang bangos sa brackish water permi o sa seawater. Pero masabi ka mo, ano, pwede manan sa fresh water? Ano, simbag? Joshua? Sa baka, sir? Oh. Pwede tabi, sir. Pwede. Yan. Nakanood na mga Ali sa Manila. ali sa Manila Bay. Yan. So, pero ang mga popular sa EYA, apuera kan sa Manila Bay, diyan sa dagat, yun na nga ni tigpo na na digdi sa to. Yun. Okay. Particular po digdi sa brackish water is liming. Nata, iyon na nga ni ito so acid sulfate soil. Tapos po, ang dikes kay ni digdi, darakula po ang dike. Ayun. Kasi i-anticipate mo na nasa gilid ini kidagat, Dagat. tatama-tamaan ini ki Hukul. hukol o balod. Yan. Especially kung sa printira o magkaigwa ka mong buffer zone na day pigpuputol. Ini maprotektar kan sa indong dike ngapit na panahon kung may maraot na panahon. Ayan. So, siguro, putulon tayo naman, sir, ang satuyang diskusyon ngunyan manungod sa culture and biology ka ining bangos. Sa aga po, ano ang topic ta sa aga?
nursery archery and nursery operation management, ano? So igwa kitang kadagdagan na bisita sa pagdiskuter kaan. So maghanda ka na tabi diyan, Mr. Predeberon, maski dai pang request letter. Piga sabihan mi na ikatabi. Magpreparar ka na. Okay? So ano? Mike G sa tuya diyan na huring pamibi. Ay okay. So may anong una? May announcement mo na. Okay, Sige so yung nanalo po sa ating ukudan mo nga ni load mo sa is ng San Lorenzo National High School, and i-correct me lang po na ang Chanos iyo po ang scientific name kang milkfish. So congrats po Mila Bragais, and salamat sa iyo pong nag-participate. Sige daw, Sir Mike. So, saro na naman pong kanunungan ang sendo pong naaraman patungkol po sa biology and culture kang bangus. Laumi na kamo ng God. Sa panahon ngunyan, iba ang may aram, dunong na itatao sa Indo kan kadunong Bicol program sa Mendoza, together with our regular guest, Dr. Plotineo M. Nieves, and Joshua Calvista. Buot naman pong nyatong pasalamatan ang satong nakaiba sa technical assistant, RJ Indalbong Kapat, Lady Bordas, JR Kadag, John Mark Buban, Eliseo Buban, Paulino Ambrosio, asin sa ngaraman kan sa itong station manager, Sir Jomar Bungao. Maraming salamat po asin. Informasyon as in so may last dang pa shoutout diyan sa registrar si Kagandahang Susi, buda si Kagandahan na Wenhinson. O siguro sa paagi kay ini kami po na mamaara mo na sa Indogabos as in sa aga naman po. Maraming salamat.